Kabanata 1291 Ang Special Crack sa Demon Sect. Nilampasan ng tingin ni Wang Lin ang 6 na elder ng Everlasting Sect bago binawi ang kanyang kamay. Ang dugong espada sa kanyang kanang kamay ay umilo na pula at naging isang patak ng dugo. Dama po ito sa pagitan ng kanyang mga kilay at doon naukit bago unti-unting naglaho. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang bagyo. Kinuha niya ang matandang babae at nawala sila sa harap ng mga tao ng Everlasting Sect. Ang kayamanang ito na pinadalisay gamit ang sinaunang Diyos na bituin ng sinaunang Diyos ng hindi kilalang mga bituin ay talagang kamangha-mangha. Bilang isang 6 na star na sinaunang Diyos, magagamit ko lamang ang humigit kumulang 30% ng kapangyarihan ng espada, ngunit ang 30% na iyon ay sapat na upang putulin ang sinumang unang cultivator ng Heaven's Blight. Napakabilis ng paggalaw ni Wang Lin habang lumilipad siya sa mga bituin. Namanhid ang matandang babae sa tabi niya sa lahat ng nakita niya. Ang lakas na ipinakita ni Wang Lin ay pumuno sa kanya ng kawalang paniwala. Bago ko labanan ng The Wastewater, kalahating hakbang na ako sa Nirvana Shatterer stage at makakalaban ko muna ang Heaven's Blight cultivators. Gayunpaman, ito ay magiging isang mapait na labanan. Upang manalo, kailangan kong magbayad ng isang presyo, at ito ay magiging napakahirap. Gayunpaman, sa ngayon ay hindi ko pa rin nabubuksan ang selyo sa aking paglilinang. Matapos maunawaan ang aking unang spell ng Dao sa daigdig ng Dao, pinalakas nito ang aking katawan, at malalampasan ko na ang unang Heaven's Blight cultivators. Para naman sa mga cultivator ng second Heaven's Blight, kahit na hindi ako kasing lakas nila, gamit ang sinaunang sandata ng Diyos na ito, kaya kong lumaban. Sa mga yugto ng Heaven's Blight, malaki ang agwat sa pagitan ng bawat yugto. Pagkatapos ng lahat, kung ang isa ay mabaigo sa alinman sa kanila, sila ay mamamatay, ngunit kung sila ay magtagumpay, sila ay makakakuha ng hindi maisip na kapangyarihan. Ito ay kapangyarihang nakuha sa pamamagitan ng pagtataya ng buhay ng isang tao, kaya mahirap itong pagtagumpayan. Gayunpaman, kung bubuksan ko ang selyo, ang antas ng aking paglilinang ay tataas ng malaki. 10 taon na lang sa labas ng mundo, pero matagal ko nang naintindihan ng heaven-defying bid. Bilang resulta, kung mailabas ang aking selyo, magkakaroon ako ng pagkakataong maabot ang kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Shatterer sa isang pagkakataon. Kung maaabot ko ang kalagitnaan ng yugto ng Nirvana Shatterer, ang pangalawang Heaven's Blight cultivators ay hindi makakapantay sa akin. Dapat ay kaya ko pang labanan ang ikatlong Heaven's Blight cultivator. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Naramdaman niya ang sariling lakas. Ang ganitong uri ng lakas ay nagparamdam sa kanya na parang hawak niya ang mundo nang ikinuyong niya ang kanyang kamao. Napuno ng tiwala ang kanyang puso. Ang layunin ko ay maging isang ikatlong hakbang na cultivator upang patayin ang The Wastewater at ang ninuno mula sa sinaunang pamilyang All Heaven na nanlinlang sa akin gamit ang Kixi spell. Ginamit upang maubos ang buhay ni Wang Lin sa pagtatangkang buhayin si Limuan. Bago niya labanan ng The Wastewater, isinasaalang-alang ni Wang Lin ang pangatlong hakbang, ang maalamat, nakakasira ng langit na kaharian, isang bagay na maaabot lamang ng mga tunay na Diyos. Sa tuwing naiisip niya ito, parang isang malakas na pressure na kayang sirain ang lahat, bagay na hindi niya kayang labanan. Gayunpaman, ngayon, dahil bumuti ang cultivation ni Wang Lin, dahil nalabanan ni Wang Lin ang The Wastewater, at dahil naintindihan ni Wang Lin sa daigdig ng Dao, napunit ang misteryosong belos sa paligid ng mga third step cultivator. Ang kanilang hindi magagapi na alamat ay gumuho at ang tanging natitira ay ang layunin ng pagpatay kay Wang Lin. Nakapasok si Wang Lin sa rank 8 na rehiyon nang may kumpiyansa at determinasyong iligtas si Li Qianmei. Pumasok siya sa rank 9 na rehiyon sa unang pagkakataon. Nang tumuntong siya sa rank 9 na rehiyon, may nakaupo sa isang lihim na silid sa loob ng God Sect. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namamaga at ang kanyang katawan ay naglabas ng walang katapusang 7 kulay na glow. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng batang maputi ang buhok. Mabilis na tumanda ang kanyang mukha. Ngunit kapag ang kanyang edad ay umabot sa isang limitasyon, ito ay bumalik. Nagpatuloy ang cycle na ito. Ang paghahalili ng buhay at kamatayan ay nagdulot ng sakit na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Ang The Wastewater ay dumanas ng sakit na ito sa loob ng 10 taon. Bastos, babalikan kita ng 10,000 ulit na dinaranas ng matandang ito. Gayun din, guro, kahit na hindi ka namatay, tiyak na mahina ka. Kung hindi, hindi ako makakatakas 10 taon na ang nakakaraan. Mabangis ang ekspresyon ng The Wastewater, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na naman siyang sumigaw ng malungkot. Walang natira sa kanyang mga mata. Sila ay ganap na napalitan ng 7 kulay na liwanag. Hindi pinapansin ng The Wastewater sa ngayon, pagkatapos na makapasok si Wang Lin sa rank 9 na rehiyon, ang matandang babae ay agad na nanguna. Ang dalawa sa kanila ay bumagsak sa hamog at naniningil para sa Demon Sect. Mayroong rank 12 beast sa loob ng fog sa rank 9 na rehiyon, ngunit walang oras si Wang Lin para patayin sila, at ayaw niyang mablock.
Sa sandaling pumasok siya sa fog, ang kanyang cultivation ay sumabog at isang napakapangit na layunin ng pagpatay ang bumulaga sa lahat ng fog beast. Ang hamog ay itinulak pabalik at ang mga hayop na nakatago sa loob ay umiwas kay Wang Lin. God Sect, the Wastewater, tiyak na papatayin kita. Sa rank 9 na rehiyon, mas lumakas ang hangarin ng pagpatay ni Wang Lin. Sa daan, kumilos si Wang Lin ng napakabilis. Dumagundong ang mga dagandong nang bumagsak siya sa fog sa kanyang harapan at sumugod patungo sa larangan ng digmaan ng Demon Sect sa ilalim ng gabay ng matandang babae. Ang Demon Sect, ang pinakamisteryosong sekta sa rank 9 na rehiyon. May chismis na ang Demon Sect ay walang maraming disipulo, ngunit bawat isa ay isang kamanghamanghang cultivator. Ang pagiging pwesto sa larangan ng digmaan para sa hindi mabilang na mga taon at pakikipaglaban sa mga alon ng mabangis na pagsalakay ng mga hayop ay naging dahilan upang ang mga tao ng Demon Sect ay puno ng layuning pumatay. Bilang karagdagan, halos hindi sila umalis sa Demon Sect, kaya sa isip ng mga tao sa Cloud Sea, maaari nilang pantayan ng God Sect. Ang mga alingawngaw ay nagsasaad na ang Demon Sect ay humiwalay sa God Sect at hindi na nakinig sa God Sect. Ang lahat ng ito ay lubhang kakaiba. Totoo man o mali, sapat na iyon para ipakita ang lakas ng Demon Sect. Nakapwesto sila sa larangan ng digmaan sa hindi mabilang na taon, tinitiyak ang kapayapaan ng dagat na ulap. Dahil sa kakulangan ng kaalaman na ito, ang mga tao sa Cloud Sea ay tumingin sa Demon Sect ng may pagtataka. Iginagalang nila ang kanilang kabutihan at kinatakutan ng kanilang mga lihim. Sa mata ng Cloud Sea, ang mga tao ng Demon Sect ay hindi na mailalarawan bilang mga cultivator. Mas parang hukbo sila, parang mga sundalo ng isang mortal na imperial na dinastiya. Sila ay walang awa, ngunit binantayan nila ang buong Cloud Sea. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng Demon Sect na ang Cloud Sea ay maaaring magkaroon ng 10,000 taon ng kapayapaan. Sila ang dahilan kung bakit ang mga cultivator ng Cloud Sea ay maaaring makipaglaban sa isa't isa at makakuha ng mga mapagkukunan. Kung isang araw ang Demon Sect ay tumigil sa pag-iral at ang unang layer ng depensa laban sa mabangis na mga hayop na lumabas sa Spatial Crack ay nawala, ito ay magdadala ng hindi maisip na kalamidad sa Cloud Sea. Ito ay salamat sa kalupitan ng Demon Sect at sa kanilang espesyal na misyon na ang bawat Cloud Sea cultivator na dumating sa larangan ng digmaan ay labis na gumagalang sa Demon Sect at kailangang makinig sa mga utos ng Demon Sect. Kung mayroong sinumang lumabag sa utos, agad na papatayin ng Demon Sect ang taong iyon. Kapag ang isang taong napakatalino ay nakakuha ng pagkilala sa Demon Sect, magkakaroon lamang ng pagkakataon na may makapasok sa Demon Sect. Matatanggap nila ang atensyon ng Demon Sect. Si Li Chanmei ay isa sa 3 na nakakuha ng pagkilala sa Demon Sect. Kahit na malinaw na sinuwi niya ang kanilang utos na umalis, hindi siya pinatay ng Demon Sect para pigilan siya. Gayunpaman, si Li Chanmei ay nawala sa loob ng 10 taon, kaya nagalit ang Demon Sect. Sa Demon Sect, walang dahilan para umalis sa loob ng 10 taon. Kung hindi nila siya parurusahan, ang Demon Sect ay hindi magiging Demon Sect. Sa sandaling ito, sa labas ng Spatial Crack sa tabi ng singsing na nabuo ng 6 na cultivation planeta ng Demon Sect, libu-libong mga henyo mula sa Cloud Sea ang galit na nakikipaglaban. Lahat ng uri ng spells ay ginagamit. Sa loob ng Spatial Crack, umuungal ang iba't ibang uri ng mga hayop at nagpupumilit na lumabas mula sa bitik upang patayin ang lahat ng nauna sa kanila. Ibang-iba ang kabangisan na ibinigay nila sa mabangis na hayop sa dagat na ulap. Mas malakas sila. Ang mga mabangis na hayop na ito ay nakaligtas sa walang katapusang pagpatay. Hindi sila isang bagay na maihahambing ng mabangis na mga hayop na namumuhay ng payapa sa dagat na ulap. Kumalat ang amoy ng dugo. Habang sumusugod ang mga mabangis na hayop, ang libu-libong mga cultivator ay mabangis na lumaban. Napuno ng lahat ng uri ng mahiwagang kayamanan at spelling ang kalangitan. Umalingaw-ngaw ang dumadagindong na dagindong sa mga bituin. Sa mga cultivator na ito, mayroong 6 na napakalakas na cultivator. Sa tuwing may mabangis na hayop na lilito sa kanilang paligid, sila ay agad na mamamatay, ang kanilang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Ginawa ito kaya nagkaroon ng malaking bukas na lugar sa paligid ng bawat isa sa kanila. Halatang alam ng mga nakapaligid na cultivator kung gaano sila kalakas, kaya nanatili silang malayo at hindi makalapit. Very confident sila sa kanilang 6. Sa 6, 4 ay lalaki at 2 ay babae. Sa 4 na lalaki, 3 sa kanila ay nasa katanghaliang gulang at ang isa ay matandang lalaki. Sila ay ang pinakamataas na Nirvana Shatterer Cultivator, at ang matanda ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-abot sa unang Heaven's Blight. Ang 4 sa kanila ay lahat ay lubos na mapagpasyahan at walang awa sa kanilang layunin ng pagpatay. Kadalasan, isang suntok lang ang kailangan nila para mapatay ang isang halimaw na kumawala. Tungkol naman sa 2 babae, ang isa sa kanila ay isang magandang nasa katanghaliang gulang na babae, at ang isa naman ay isang dalaga na mukhang mga 25 taong gulang. Gayunpaman, napakaraming mabangis na hayop ang lumalabas sa Spatial Crack.
Habang nakikipaglaban ng libu-libong mga cultivator, daan-daang tao ang napunit ang kanilang mga katawan ng mabangis na mga hayop. Ang ilan sa kanilang mga kaluluwang pinanggalingan ay hindi nakatakas at nagpakawala ng kaawa-awang mga hiyawan habang sila ay bumagsak. Sa likod ng libu-libong cultivator ay nakatayo ang tatlong tao. Napapaligiran sila ng asul na ambon, kaya imposibleng makita kung ano ang hitsura nila. Ang kanilang mga aura ay kakaibang konektado, na nagbibigay ng aura ng isang unang Heaven's Blight cultivator. Ang tatlo ay malinaw na wala sa unang Heaven's Blight, ngunit sa ilalim ng koneksyon ng asul na ambon, nagawa nilang umatake gamit ang kapangyarihan ng isang unang Heaven's Blight cultivator. Ang pagkamatay ng mga cultivator, ang pagbagsak ng mga mabangis na hayop, at ang amoy ng dugo ay tila wala sa kanilang tatlo. Nakatayo lang sila, nakatingin sa spatial crack. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Sila ay tunay na mga disipulo ng Demon Sect. Kapag ang ilan sa mga cultivator ay umaatres upang lumunok ng ilang mga tabletas at gumaling, paminsan-minsan ay tumitingin sila sa kanilang tatlo nang may pagkamangha sa kanilang mga mata. Sa gitna ng walang katapusang pagpatay at dumadagandong na dagandong, biglang umatras ang mabangis na hayop sa loob ng bitik. Habang dumadagandong ang kanilang mga dagandong, isang malakas na aura ang sumabog mula sa spatial crack. Ang mga hayop sa paligid ay biglang naging mabangis. Ang dami ng mabangis na hayop ngayon ay mas marami kaysa dati. Ako ay naguguluhan, ngunit lumilitaw na isang haring halimaw ang lumitaw. Hindi gaanong lumilitaw ang mga king beast, ngunit sa tuwing lumilitaw ang mga ito, malaking bilang ng mga cultivator ang namamatay. Gayunpaman, ang haring hayop na ito ay kumakatawan din sa isang pagkakataon. Kung kaya nating patayin ang king beast. Noon, si Li Qianmei at ang dalawa pa ay pumatay ng tig-isang king beast at nakilala ng Demon Sect. May isa pang haring hayop ngayon. Ito na ang pagkakataon natin. Sa sandaling napansin ng mga nakapaligid na cultivator ang aura mula sa spatial crack, nagulat sila. Agad silang umatras at tumutok sa spatial crack. Ang anim na napakalakas na cultivator ay umatras din. Isa sa mga babae, ang isa na may malamig na mga mata, ay nagpahayag ng layuning pumatay. Haring hayop. Kung kaya itong patayin ni Li Qianmei, mapapatay ko rin ito. Ang hitsura ng aura na ito ay nagpakaba sa lahat ng mga cultivator. Tanging ang tatlong tao na napapalibutan ng asul na ambon ay hindi naapektuhan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng gabay ng matandang babae, si Wang Lin ay palapit ng palapit sa lugar na ito. Kabanata 1292 ang puting larawan sa ilalim ng pulang ilaw. Sa sandaling ito, sa spatial crack battlefield sa tabi ng Demon Sect, habang ang mga nakapaligid na cultivator ay umatras, ang mga dagandong mula sa mabangis na mga hayop ay naging mas marahas. Nanginginig ang buong field nang bituin nang lumabas ang mas malakas na aura mula sa spatial crack. Napakalakas ng aura na ito na agad nitong pinigilan ang mga dagandong ng mga nakapaligid na hayop. Isang hugis dragon na mabangis na hayop ang dahan-daw ang lumabas sa spatial crack habang ang mga mabangis na hayop ay umatras. Isa itong ganap na itim na dragon. Gayunpaman, iba pa rin ito sa isang tunay na dragon. Ang dragon na ito ay nababalutan ng kaliskis at may dalawang nakakatakot na sungay. Hindi sila tuwid ngunit nakatungo. Ang katawan nito ay 10,000 talampakan ng haba, at pagkatapos itong lumitaw, nagbigay ito ng malakas na presyon. Ang mga mata ng dragon nito ay puno ng layuning pumatay habang nakatingin sa mga nakapaligid na cultivator. Maya-maya ay lumipat ang tingin nito sa 3 taong napapaligiran ng bughaw na ambon. Matapos nitong makita ang 3 taong iyon, ang dragon ay nagpakawala ng isang nanginginig sa langit. Ang dagandong na ito ay napuno ng kabaliwan, matinding galit, at uhaw sa dugo. Nakilala nito ang bughaw na ambon. Sa alaala nito, ang mga taong napapaligiran ng asul na ambon ay ang kanilang mga mortal na kaaway na pumihil sa kanila sa pag-charge palabas ng spatial crack. Ito ay hindi inaasahang isang batang dragon mula sa Nine Abyss. Ang dragon na ito ay hindi na maituturing na isang mabangis na hayop. Bagaman ito ay rank 12, maaari itong magpakita ng kapangyarihan na katumbas ng isang ranggo 13 king beast na hindi maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Ito ay talagang isang dragon mula sa Nine Abyss. Matagal nang hindi nagpapakita ang ganitong uri ng hayop. Minsan ay sinabi ni Elder na ang mga ganitong uri ng grupo ay higit na nahihigitin ang mga hayop na maaaring maging tao. Ayon sa alamat, isa ito sa 6 na kasamang hayop na pag-aari ni Jake Hyong. Mahalaga ang bagay na ito, dapat nating iulat ito sa mga matatanda. Ang 3 tao sa loob ng asul na ambon ay nagpadala ng mga saloobin sa isa't isa. Isa sa kanila ang naglabas ng jade at dinurog yun. Agad naman itong nagpadala ng mensahe. Nang may padala ang mensaheng ito, umungal ang Nine Abyss Dragon at lumabas ang itim na gas mula sa bitik sa katawan nito. Ang itim na ambon ay naging mga itim na bungo na maaaring tumagos sa kaluluwa. Nagkalat sila sa lahat ng direksyon at umangkas mula sa spatial crack. Dumadagandong ang mga dagandong mula sa spatial crack na tila nanginginig at hindi makayanin ang lakas.
Ang walang katapusang itim na bungo ay lumabas mula sa special crack at sumugod sa mga nakapaligid na cultivator. Ang mga mabangis na hayop mula sa bitik ay sumunod sa mga itim na bungo, naglulunsad ng isang nakakagulat na pag-atake. Gayunpaman, ang Nine Abyss Dragon ay hindi nagmamadaling lumabas ngunit nanatili sa loob ng special crack, malamig na nakatingin sa labas na may nakamamatay na tingin. Ang libu-libong mga cultivator sa labas ng special crack ay lahat ay nakikipaglaban sa daan-daang taon at may malakas na lakas ng pag-iisip. Gayunpaman, kahit sila ay nanginginig ngayon. Ngunit kapag narito na sila, hindi na sila pinayagang umatras at kailangang lumaban. Nang magsara ang mga itim na bungo nila, nagsimula ang mga cultivator ng buhay at kamatayan na labanan. Sinisingil ng 6 na henyo ang Nine Abyss Dragon sa loob ng special crack. Kung magtulungan tayong 6 na patayin ang dragon na ito, magiging miyembro tayo ng Demon Sect. Sigaw ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang sa 6. Ang kanyang mga kamay ay bumubuo ng isang selyo, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang lilang liwanag, at ang kanyang aura ay tumaas. Ang natitirang 5 tao ay gumamit ng kanilang pinakamalakas na spell. Agad na naging puti ang buhok ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang puting buhok ay nagwalis at nabuo ang isang puting buhok na bagyo sa kanyang harapan. Nagdala ito ng nakakabigla na kapangyarihan habang sinisingil nito ang Nine Abyss Dragon. Naroon din ang matandang iyon na may pinakamataas na antas ng paglilinang. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at hindi mabilang na mga gintong core ang lumitaw sa paligid niya. Ito ay katulad ng mga gintong core cultivator na mayroon ngunit ibang-iba rin. Ito ay isang spell na nilikha ng matanda sa kanyang sarili sa kanyang dakilang karunungan. Ang mga gintong core na ito ay nabuo sa pamamagitan ng pinagmulang enerhiya, at ang kanilang pagbagsak ay maaaring ipagpalit sa mas malakas na kapangyarihan. Sa isang iglap, halos 10,000 golden core ang lumitaw sa paligid niya. Nandoon din yung malamig na babae. Kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at dinuraan ng dugo sa manipis na espada sa kanyang kamay. Ang espada ay nagbigay ng nakakasilaw na kinang at natunaw upang bumuo ng isang gintong ilog. Pinalibutan siya ng ilog at naglabas ng mapangwasak na aura. Pagkatapos ay sinisingil ito sa kanya. Ang 6 na pinakamakapangyarihang cultivator sa libu-libong cultivator ay sabay-sabay na umatake at nagsimula ng labanan laban sa Nine Abyss Dragon. Ang mga nakapaligid na cultivator ay naghiyawan ng lahat. Ang mga itim na bungo ay masyadong kakaiba, dahil walang mga spells o mahiwagang kayamanan ang nakakaapekto sa kanila. Direkta silang tumagos sa katawan ng mga cultivator, at pagpasok pa lang nila, sisubog na sila. Ang mapanirang puwersa ay magiging sanhi ng pagsabog ng mga katawan ng mga cultivator at ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa ay maglalaho. Bilang karagdagan sa mga mabangis na hayop na kumawala mula sa special crack, ito ay isang sandali ng krisis. Ang 6 na malalakas na cultivator ay nakasara sa Nine Abyss Dragon at naglulunsad ng kanilang pag-atake. Gayunpaman, habang papalapit na ang kanilang mga spell at malapit na sila, ibinuko ng Nine Abyss Dragon ang bibig nito upang iluwa ang isang subaw ng itim na ambon. Sa sandaling iluwa ang itim na ambon, nabuo ang isang itim na bungo na 10,000 talampakan ang laki. Binaril ng bungo silang 6. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong. Sa 4 na lalaki, ang matanda lang ang hindi umubo ng dugo. Namutla ang kanilang mga mukha at napaatras sila. Malaking halaga ng milky white aura ang lumabas sa kanilang mga orifice at nilamon ng bungo. Ito ang kanilang sigla. Lumabas ang dugo sa sulok ng bibig ng matanda at ginamo niya. Nanlamig ang kanyang mga mata nang gumalaw ang kanyang kamay at sumigaw, 10,000 golden core, sumabog. Dahil dito, gumuho ang 10,000 golden core, na lumikha ng mapanirang kapangyarihan na damapo sa higanting bungo. Para naman sa dalawang babae, bumagsak ang puting buhok na bagyo ng nasa katanghaliang gulang. Siya ay umubo ng dugo at napilitang umatras. Ang malaking halaga ng kanyang sigla ay hinigop habang siya ay umatras. Samantalang ang babaeng walang pakialam, mapatla ang mukha at duguan ng kanang kamay. Ang gintong ilog sa paligid niya ay tila mas mabagal din ang pag-agos. Gayunpaman, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at itinuro ang harapan. Ang gintong ilog sa paligid niya ay sumabog sa hindi mabilang na gininto ang patak ng ulan na nahulog sa bungo. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong at huminto sandali ang higanting bungo. Gamit ang pagkakataong ito, mabilis na umatras ang matanda at walang malasakit na babae matapos gamitin ang kanilang mga spell. Ang matanda ay may prestihiyo sa libu-libong mga cultivator. Sa kanyang pag-urong, pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at agad na sumigaw, masyadong maraming kaaway na hayop. Una, buhayin ang formation para patayin sila. Pagkatapos niyang sumigaw, ang mga nakapaligid na cultivator ay umatras lahat at ang kanilang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Formation light na nagmumula sa kanilang katawan. Nag-aalok kami ng buhay para sa Demon Sect Formation. Sabay-sabay na isinakripisyo ng libu-libong tao ang kanilang sigla.
Ang pinag-isang sigaw mula sa libu-libong mga cultivator ay lumikha ng isang malakas na presyon. Habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga boses, isang makamulto na liwanag ang nagmula sa spatial crack. May dumagundong na dagandong tapos ang spatial crack ay naging parang malaking bibig at biglang sumara. Ang ilang mabangis na hayop ay hindi nakaiwas ng mabilis at ang kanilang mga katawan ay sumabog. Maging ang Nine Abyss Dragon ay kinailangang mabilis na bawiin ang ulo nito upang maiwasang maputol ang sarili sa kalahati. Nang makita ito ng matanda ay napabuntong hininga siya. Noong una ay gusto niyang akitin ng Nine Abyss Dragon sa kalagitnaan bago gamitin ang formation para patayin ito. Gayunpaman, ang anim sa kanila ay hindi sapat ang lakas upang maakit ang Nine Abyss Dragon palabas. Kung narito si Li Qianmei, sa kanyang lakas at mahiwagang kayamanan, marahil ay mababasag niya ang bungo at mailabas ang Nine Abyss Dragon. Napabuntong hininga ang matanda at inalis sa kanyang isipan ang mga kaisipang iyon. Sinamantala ang maikling sandali ng sarado ang spatial crack, iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay. Hindi mabilang na mga gintong core ang lumitaw at sinisingil sa bungo. Ang walang pakialam na babae ay kapareho niya. Ang mga cultivator na ito ay nagtutulungan sa loob ng maraming taon at may mabuting pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang apat na iba ay hindi inatake ang malaking bungo ngunit kumalat upang salakayin ang maliliit na bungo at nakahiwalay na mga hayop. Ang mga cultivator ng Demon Sect na nababalot ng asul na ambon ay lumutang doon ng hindi gumagalaw habang pinapanood nila ang labanan, pinapanood ang pagkamatay ng mga hayop at mga cultivator. Ang ilan sa mga bungo at hayop ay sumugod sa kanila, ngunit sa sandaling mahawakan nila ang asul na ambon, sila ay namatay ng malungkot. Ang lugar na ito ay isang larangan ng digmaan, at ang mahihina ay hindi makakaligtas. Kung gusto mong mabuhay, palakasin ang iyong sarili at masira, pagkatapos ay kailangan mong tahakin ang linya ng buhay at kamatayan ng paulit-ulit. Noong araw, ganoon din ang ginawa nating tatlo. Siyempre napakalakas ng Nine Abyss Dragon. Kapag naubos na ang formation, haharapin nating tatlo ang Nine Abyss Dragon. Dalawang boses ang lumabas sa tatlong tao sa loob ng bughaw na ambon. Ang saradong bitik ay nagsimulang manginig pagkaraan ng ilang sandali. Matapos maisara ng ilang sandali, unti-unti itong bumukas. Ang dagandong ng Nine Abyss Dragon ay umalingaw mula sa loob. Nag-aaway ang matanda at ang babaeng walang pakialam sa malaking bungo. Nakulong nila ito at malapit ng sirain. Ang tatlong tao sa loob ng asul na ambon ay nakatingin sa spatial crack na dahan-daang bumubukas at akmang hahakbang pasulong. Gayunpaman, malaki ang pagbabago sa kanilang mga ekspresyon at bigla silang tumingin sa malayo. Isang hindi maipaliwanag na dagandong ang nagmula sa malayo. Ang dagandong na ito ay nanginginig sa langit at naglalaman ng malakas na aura. Hindi lamang nito naakit ang tatlong tao mula sa Demon Sect, kundi pati na rin ang atensyon ng mga cultivator sa larangan ng digmaan. Maging ang mga hayop sa labas ay hindi maiwasang manginig, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Huminto sila sa pag-atake at nagsimulang umatras pabalik sa spatial crack. Maging ang mga bungo ay nanginginig lahat at nagsisigawan na parang may naramdaman silang aura na ikinasindak nila. Mabilis silang umatras. Maging ang mga mata ng higanting bungo na nakikipaglaban sa matanda at walang malasakit na babae ay naglabas ng makamulto na apoy na puno ng takot. Nagsimula itong magpumiglas ng marahas sa pagtatangkang umatras. Ang biglaang pagbabagong ito ay ikinagulat ng mga cultivator dito, at lahat sila ay tumingin sa malayo, kung saan nanggagaling ang dagandong. Nakakita sila ng nakagugulat, pulang ilaw sa direksyon. Mayroong dalawang tao sa loob ng pulang ilaw na sumara sa isang nakakagulat na bilis. Nakasuot ng puti ang tao at may puting buhok. Siya ay may malungkot na ekspresyon, ngunit ang kanyang malakas na paglilinang ay nagdulot ng puwang sa kanyang sarili na baluktot. Sa likod niya ay may matandang babaeng nakaputi. Kabanata 1293 Maging aking bundok at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang Demon Sect ay mayroong 6 na cultivation planeta. Ang 6 na planetang ito ay bumuo ng isang simpleng bilog. Simple lang ang bilog ngunit nagbigay ng nakakagulat na aura. Ito ay isang Porma Sion. Isang malaking formation na binubuo ng 6 na cultivation planeta. Ang Porma Sion na ito ay sapat na makapangyarihan upang sirain ang mundo. Inilagay ito ng Sect Master ng Demon Sect bilang huling linya ng depensa laban sa mabangis na mga hayop. Ang Demon Sect ay may 6 na magkakaibang dibisyon, at bawat isa ay nakaistasyon sa ibang planeta. Mayroong ilang mga matatanda na namamahala sa bawat dibisyon, at bihira silang nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Madalas silang nagtatrabaho ng mag-isa. Ang kababalaghang ito ay itinakda ng una at nag-iisang Sect Master ng Demon Sect at nagpatuloy hanggang ngayon. Mayroong 6 na magkakahawig na estatwa ng bato, isa sa bawat isa sa 6 na cultivation planeta. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may kumakalat na damit na may ulap sa ilalim ng kanyang mga paa. May 9 na mata sa langit na tila nakatingin sa lupa. Nakatingin sa langit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Tila nakatitig siya sa 9 na mata.
Sa likod ng medyo may edad na lalaki ay isang matayog na puno. Napakalaki nito na tila hindi napigilan kahit ng langit ang paglaki nito. Alam ng bawat tao sa Demon Sect na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang unang Sect Master ng Demon Sect at ang huli. Ang higanting puno ay ang kayamanan ng buhay ng Sect Master ng Demon Sect. May tsismis na ang Sect Master ng Demon Sect ay napakalakas at nanginginig sa langit. Ang sabi-sabi ay mas malaki pa ang Spatial Crack noon at mas maraming mabangis na hayop ang dumaan noon. Kabilang ang mga King Beast, Emperor Beast, at maging ang mga maalamat na hayop na maaaring magkaroon ng hugis ng tao. Gayunpaman, lahat sila ay nawasak ng Sect Master ng Demon Sect, at ang Spatial Crack ay halos selyado na. Gayunpaman, sa sandaling tinatakan niya ito, isang aksidente ang nangyari. Tila may isang tao sa loob na gumamit ng hindi maisip na spell para pigilan ang Sect Master ng Demon Sect na kumpletuhin ang seal. Gayunpaman, kahit na, ang selyo ay gumaganap pa rin ng isang papel. Ang Spatial Crack ay lumiit ng husto, at salamat sa epekto ng selyo, hindi masyadong maraming makapangyarihang mga hayop ang maaaring sumingil. Kung tungkol sa siyam na mata sa langit, malalaman ng mga ordinaryong disipulo ng Demon Sect ang tungkol sa kanila. Tanging ang mga matatanda ng sekta ang nakakaalam na ang siyam na mata na iyon ay kumakatawan sa sinaunang Celestial Realm. May mga alingaw sa mga matatanda na nagsasabi na ang dahilan kung bakit nahiwalay ang Demon Sect sa God Sect ay dahil sa utos ng unang henerasyong Sect Master. Inutusan niya ang isang grupo ng God Sect na magpwesto dito sa loob ng maraming henerasyon at bantayan ang lugar na ito, upang hindi payagan ng isang halimaw na lumabas sa Spatial Crack na buhay. May bulong-bulungan na ang Sect Master ng God Sect ay kapareho ng Sect Master ng Demon Sect. Sinasabing siya ay mula sa Ancient Celestial Realm. Sinasabing matagal na siyang nawala, at kung siya ay patay o buhay ay hindi alam. Ang God Sect ay kasalukuyang kinokontrol ng isa sa kanyang mga alipin sa ngalan niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakinig ang Demon Sect sa mga utos ng God Sect at nagkaroon ng mga paraan para harapin ang God Sect. Siyempre, ang lahat ng ito ay bulong-bulungan. Ang tunay na kasaysayan ay naglaho sa ilog ng panahon, at kakaunti lamang ang nakakaalam ng tunay na katotohanan. Sa ngayon, isang napakalaking, pulang ilaw ang sumikat sa labas ng Spatial Crack. Matapos sumugod ng walang tigil, dumating na si Wang Lin at ang matandang babaeng nakaputi. Habang nasa daan, si Wang Lin ay gumamit ng halos nakakabaliw na bilis, nagmamadaling umalis mula sa rank 2 na rehiyon gamit lamang ang ilang araw. Older Lady White. Siya ito. Umalis si Old Lady White kalahating buwan na ang nakalipas sa utos ng Demon Sect na gumawa ng isang bagay para kay Li Qianmei. Sino ang taong nauna sa kanya? Hindi ko makita ang cultivation ng kanyang tao, pero pakiramdam ko nanginginig ako sa harapan niya. Masyado siyang makapangyarihan. Hindi ko alam kung saang sekta siya naging elder, pero bakit siya nandito? Ang taong ito ay masyadong makapangyarihan at masyadong kakaiba. Pati ang mga mabangis na hayop ay umatras sa takot. Maging ang mga itim na bungo na iyon ay nagsimulang magpanik nang maramdaman nila ang taong ito. Ang matandang lalaki sa 6 na henyo ay tumingin kay Wang Lin na may gulat sa kanyang mga mata. Maaaring siya ang dahilan kung bakit si Li Qianmei ay pinarusahan ng Demon Sect at ipinadala sa kailaliman ng Spatial Crack. Ang walang malasakit na babae ay tumingin kay Wang Lin, ngunit ang kanyang isip ay nanginginig. Ang kanyang titig at banal na pakiramdam ay tahimik na nawala nang makalapit sila kay Wang Lin. Ang 3 tao na napapalibutan ng asul na ambon ay naging maingat at tumitig kay Wang Lin. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon na itinago ng asul na ambon. Ang isa sa mga boses ay lumabas sa asul na ambon. Older Lady White, sino siya? Magsasalita na sana ang matandang babae na nakaputi nang tumakbo si Wang Lin patungo sa Spatial Crack na dahan-daang bumubukas. Sa pagsara niya, ang mga bungo at mabangis na mga hayop na sinusubukang umatras pabalik sa Spatial Crack ay nagpakawala ng takot na hiyawan. Maingay. Napakabilis ni Wang Lin kaya napapikit siya sa isang iglap. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay at isang bagyo ang dumaan. Ang bagyo ay naglalaman ng kulog, at habang ito ay dumaraan, ang mabangis na mga hayop ay bumagsak at namatay. Ang lahat ng ito ay napakadali para kay Wang Lin. Nag-aalala siya sa kasalukuyang kalagayan ni Li Qianmei. At ang mga hiyawan ng mga hayop na ito ay ikinairita niya. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lahat ng mabangis na hayop sa labas ng bitik ay naging tambak na dugo at laman. Maging ang 9 Abyss Dragon sa gilid ng Spatial Crack ay hindi napigilan ang pag-ungol. Tungkol naman sa mga bungo na nabuo ng itim na ambon, lahat sila ay nanginginig na parabang nakatagpo nila ang kanilang likas na kaaway. Tumingin sila kay Wang Lin na may hindi maipaliwanag na takot sa kanilang mga mata. Tumayo si Wang Lin sa labas ng bitik at tumingin sa nanginginig na mga bungo. Nagbigay ng malakas na liwanag ang kanyang mga mata. Ang mga demonyo mula sa Netherworld. Sa unang bahagi ng kanyang buhay, siya ay naging isang soul devourer sa dayuhang larangan ng digmaan sa planetang Suzaku at nilamon ang isang malaking halaga ng mga demonyo.
Sa sandaling ito, natagpuan niya ang aura ng isang demonyo sa mga bungo na ito. Walang masyadong demonyo dito, pero marami pa rin. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig at huminga. Isang higanteng puyo ng tubig ang tila lumitaw sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga bungo at hindi ng ahas na lumaban. Isa-isa silang bumagsak at naging itim na gas na pumasok sa bibig ni Wang Lin. Kahit na ang pinakamalaking bungo ay nanginig at bumuho. Ito ay naging isang malaking masa ng itim na gas na nalanghap ni Wang Lin. Siya ang naging sanhi ng pagbagsak ng lahat ng mga hayop dito at pagkatapos ay nilalanghap ang lahat ng itim na bungo. Ang ganitong kapangyarihan at spell ay nagulat sa lahat ng tao dito bukod sa matandang babae. Ang 6 na henyo sa libu-libong mga cultivator ay nagulat lahat at ang kanilang mga pupil ay lumiit. Naroon din ang 3 tao mula sa Demon Sect. Nagulat sila at nagsimulang pag-usapan ang lakas ni Wang Lin. Siya man lang ang unang Heaven's Blight pero bakit wala siyang halo? Baka may spell siya para itago ang halo. Ang taong ito ay hindi maaaring walang pangalan, ngunit bakit siya sumama kay Old Lady White? Naaalala ko na pumunta si Old Lady White para kunin ang buhay na kaluluwa ni Li Qianmei kung saan. Pwede ba? Maaaring ang taong ito ay may kinalaman sa buhay na kaluluwa ni Li Qianmei. Nagpapasa silang tatlo ng mga mensahe sa isa't isa at nakabantay. Tanging ang matandang babaeng nakaputi lang ang manhid sa kanilang lahat. Nakita niya ang lahat ng ginawa ni Wang Lin sa daan, at kahit 6 na matataas na elder ng Everlasting Sect ay natakot na pigilan siya. 2 sa kanila ay nawalan pa ng katawan. Sa ngayon ay nakapatay lamang si Wang Lin ng ilang mabangis na hayop. Ito ay hindi gaanong sa kanya. Ang mga tingin ng lahat ay natipon kay Wang Lin, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang oras ay maikli, at pagkatapos sumipsip ng mga bungo, tiningnan niya ang dahan-daang nagbubukas ng spatial crack. Kitang-kita niya ang malakas na aura sa loob. Nag-aalangan itong aura at parang may hinihintay. Pumasok dito si Li Qianmei. Lumingon si Wang Lin at tumingin sa matandang babae na nakaputi. Kalmado ang boses niya, parang katahimikan bago pumutok ang bulkan. Ito ang lugar. Agad namang tumugo ng matandang babaeng nakaputi pagkatapos tumingin sa kanya si Wang Lin. Inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin. Wala na siyang oras para hintayin ang spatial crack na ito na dahan-daang bumukas. Umabot ang kanyang mga kamay at kumikinang ang kanyang mga mata. Isang nakakabaliw na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at sa isang dagandong, pinunit niya ang spatial crack. Pupunitin na niya ang dahan-daang nagbubukas ng spatial crack. Kapwa cultivator, tumigil ka. Mayroong 9 na abyss dragon sa loob, at ito ay napakalakas. Kapag ito ay lumabas, marami ang mamamatay. Sana ay makapaghintay ang fellow cultivator hanggang sa mag-set up tayo ng formation bago ito buksan. Ang taong nagsalita ay isa sa mga miyembro ng Demon Sect sa loob ng asol na ambon. Ang 3 sa kanila ay umangkas patungo sa spatial crack. Nagbingi-bingihan si Wang Lin habang umuungal siya at pinunit ito. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong at mga basag na tunog. Ang spatial crack ay pinunit niya. Sa sandaling ang spatial crack ay napunit, ang 9 Abyss Dragon ay nagpakawalan ng dagandong. Agad itong pumikit at sinubukang lamunin si Wang Lin. Si Wang Lin ay napakalapit sa 9 Abyss Dragon. Nagpakita ng kabaliwan ng mga mata ng dragon nang lumabas ang malaking halaga ng itim na ambon mula sa pagitan ng kaliskis nito. Mas maraming itim na ambon ang nagmula sa bibig nito, at ang malaking katawan nito ay papalibutan si Wang Lin. Damn beast, naglakas loob ka bang lamunin ako? Nanlamig ang mga mata ni Wang Lin, at hindi man lang niya sinubukang umiwas. Nang magsara ang 9 Abyss Dragon, itinaas niya ang kanyang palad at hamampas pasulong. Isang dumadagandong na dagandong ang umalingaw sa palad na ito. Sa sandaling ito, ang walang katapusang pinagmulang enerhiya ay natipon na parang baliw sa palad ni Wang Lin, na lumikha ng isang higanteng print ng palad, at bumangga sa mukha ng 9 Abyss Dragon. Ang 9 Abyss Dragon ay nagpakawala ng malungkot na sigaw habang nanginginig ang katawan nito. Umalingaw ang mga popong sound nang bumukas ang hindi mabilang na kaliskis at nagspray ang dugo habang mabilis itong umatras. Nanlamig ang kabaliwan sa mga mata nito at napalitan ng takot. Hindi patay. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay humakbang siya sa spatial crack. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at muling hinampas ang 2 sungay ng 9 Abyss Dragon. Nagkaroon ng malakas na putok at ang 9 na Abyss Dragon ay umungal muli ng malungkot. Puno ng takot at gulat ang mga mata nito. Hindi pa rin namatay ang dragon pagkatapos ng 2 spell. Ang katawan ni Wang Lin ay commandant at damapo sa ulo ng dragon. Maging aking bundok at ililigtas ko ang iyong buhay. Hindi pamilyar si Wang Lin sa loob ng spatial crack. Sa paligid ng 9 Abyss Dragon na ito, magiging mas maginhawa ito. Kabanata 1294 Dao Spell. Ang 9 Abyss Dragon ay nagpakawala ng dagandong. Kinailangan itong isumite.
Nakaramdam ito ng nakakatakot, magulong aura sa loob ni Wang Lin na nagpanginig. May tatlong dahilan kung bakit isinumite. Ang unang dahilan ay nagmula sa mga alaalang minana nito mula pa noong unang panahon. Ang kapangyarihan ng mga Diyos. Ang pangalawang dahilan ay ang panginginig mula sa kaluluwa nito. Parang may kapangyarihan ng kaluluwa ni Wang Lin na pigilan at lamunin ito. Ang pangatlong dahilan ay higit na natakot sa kanya. Mula rin iyon sa kanyang mga minanang alaala. Ito ay ang aura ng emperador ng mga hayop. Ang aura ni Ji Qiong. Bilang karagdagan, ang dalawang palad mula kay Wang Lin ay naglalaman ng makalangit na kapangyarihan, kaya paano makakalaban ang Nine Abyss Dragon? Maaari lamang itong magbunga at maging bundok ni Wang Lin. Nang gamitin ni Wang Lin ang dalawang palad para supilan ang Nine Abyss Dragon, lahat ng nasa labas ng Spatial Crack ay nagulat. Puno ng matinding takot ang kanilang mga mata. Ito ay mas nakakagulat at hindi ka panipaniwala noon nang wasakin ni Wang Lin ang lahat ng mabangis na hayop at bungo. Maging ang tatlong miyembro ng Demon Sect sa loob ng asul na ambon ay nabigla at napuno ng hindi paniniwala. Nang inig ang kanilang mga puso na naging sanhi ng pagkadilim ng asul na ambon sa kanilang paligid. Ang Nine Abyss Dragon ay kinuha niya bilang isang bundok. Ang bagay na ito, ang bagay na ito. Tayong tatlo na umaatake kasama ang sekretong spell ng Demon Sect ay maaaring talunin ng Nine Abyss Dragon, ngunit imposibleng ito ay magbunga, lalo pat gawin itong ating bundok. Ano nga ba ang pagkakakilanlan niya para magawa ito? Bagaman ang Nine Abyss Dragon na ito ay hindi nasa hustong gulang, isa pa rin ito sa 6 na kasamang hayop ni Ji Qiong. Paano ito mapaamo ng ganito? Natakot silang tatlo at gulat na tumingin kay Wang Lin. Kung ganito sila, hindi na kailangang pag-usapan ng iba. Ang mga cultivator sa labas ng Spatial Crack ay natulala. Nanginginig ang mga kaluluwang pinanggalingan ng 6 na henyo habang nakatingin sila kay Wang Lin na nakatayo sa ulo ng Nine Abyss Dragon sa loob ng Spatial Crack. Ang figure ni Wang Lin ay nakaukit sa kanilang mga puso. Ang puting damit at puting buhok ni Wang Lin ay nagmukhang isang hindi magagapi, nanginginig sa langit na Diyos ng labanan na sasambahin ng lahat. Si Li Qianmei ay maaaring gumawa nito para sa kanya. Siya ay maaaring dumating para kay Li Qianmei. Li Qianmei, ako ay lihim na nakikipagkumpetensya sa iyo sa loob ng 100 taon. Akala ko mamamatay kapag katapos na may padala sa Spatial Crack, ngunit hindi ko inaasahan na darating ang isang makapangyarihang tao para ililigtas ka, bamantong hininga ang walang pakialam na babae. Tumayo si Wang Lin sa Nine Abyss Dragon at hindi pinansin ang pagkabigla ng lahat ng mga cultivator sa labas. Susugod na sana siya sa kailaliman ng Spatial Crack para iligtas si Li Qianmei. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa isa sa 6 na planeta ng Demon Sect. Kasabay nito, isang tao ang nagsara. Masyadong mabilis ang taong ito. Sa isang hakbang, nag-teleport siya sa espasyong ito na hindi mo ma-teleport. Pagkatapos ng isang hakbang, gumawa siya ng pangalawang hakbang. Pagkalapag ng ikalawang hakbang, nagpakita siya sa tabi ng 3 tao mula sa Demon Sect at gumawa ng pangatlong hakbang. Siya ay napakabilis na walang makakasunod sa kanya habang siya ay pumasok sa Spatial Crack at humarap kay Wang Lin. Kapwa cultivator, huwag kang magmadali. Tingnan ng matandang ito kung kwalipikado kang pumasok sa kailaliman ng Spatial Crack. Habang papasok ang tao, umalangaw ang banayad na boses, na nanginginig sa loob at labas ng Spatial Crack. Habang papasok ang taong ito, ang kanang kamay nila at idiniin si Wang Lin, na nasa ibabaw ng ulo ng Nine Abyss Dragon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral. Sa sandaling dumating ang palad, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinulak pasulong. Nagsalpukan sa ere ang kapangyarihan mula sa dalawang palad. Ang walang katapusang pinagmula ng enerhiya ay natipon na parang baliw. Isang mapanirang aura na maaaring sirain ang mismong espasyo na kumalat sa pagitan ng kanilang dalawang palad. Isang hindi maipaliwanag na pagkabigla ang lumitaw at kumalat na parang baliw. Para bang isang malakas na bagyo ang dumaan sa mga nakapaligid na cultivator, na pinilit silang umatras. Maging ang 6 na henyo ay namutla at napilitang umatras. Tanging ang 3 tao ng Demon Sect ang nagawang manatili bago ang shockwave. Nakatitig sila sa Spatial Crack na may mga Soul Emna na ekspresyon. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Wang Lin at umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang katawan ng mga popong sound. Napabalikwas siya ng ilang dosenang talampakan kasama ang Nine Abyss Dragon. Ang figurang nakapasok na may 3 hakbang ay nagpakawala rin ng mahinang ungol, ngunit sa halip na umatras, ang figure ay gumawa ng panibagong hakbang. Nililigawan mo si kamatayan. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin at tumalon siya mula sa Nine Abyss Dragon patungo sa figure. Nang makalapit ay nag-form ang kanang kamay niya ng kamao at lumitaw ang mga sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang malaking halaga ng sinaunang Diyos na enerhiya ang sumabog at pumasok sa kanyang kamao. Nagkaroon ng isang malakas na putok, at ang tao ay tumigil sandali at napaatras. Si Wang Lin ay mukhang malungkot habang hinahabol niya.
Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang patak ng dugo ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, na naging isang dugong pulang espada. Hawak ang dugong espada, walang awang tumaga si Wang Lin habang hinahabol. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng umaatres na figure nang ilabas ni Wang Lin ang dugong espada. Nagluwa siya ng baw ng pagong para harangin sa harap niya. Sa sandaling lumitaw ang shell ng pagong, ang espada ng dugo ay tumaga at bumangga sa shell ng pagong. Isang malakas na dagandong ang umalingaw, ngunit hindi napigilan ng shell ng pagong ang dugong espada. Nang magkabanggaan sila, tumagos ang ilaw ng dugo sa tao. Suray-suray ang katawan ng tao at lumabas ang dugo sa sulok ng bibig nito. Muli siyang umatras, ngunit pagkatapos ay mabangis niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang pinagmula ng enerhiya ay nagsimulang magtipon na parang baliw. Biglang umalingaw ang boses niya. Earth, Emperor, Deeper, Celestial, Pagsabog. War Spirit Print. 5 rune ang biglang lumitaw, at magkasama silang bumuo ng isang higanting palm print. Ang palm print na ito ay ang War Spirit Print, ang tunay na War Spirit Print. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang pinagmula ng enerhiya sa mundo ay mabilis na namuo at agad na naging solid. Sumakay ito patungo sa noo ni Wang Lin nang hindi mailarawang malakas na momentum. Hindi umatras si Wang Lin, at habang umaalis siya, nagningning ang kanyang mga mata. Nawala ang dugong espada sa kanyang kamay at sumanib sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay nagbigay ng napakalaking, pulang kinang. Ang kanyang katawan ay naging dugong espada. Siya ang dugong espada. Ang dalawang daliri ng kanyang kanang kamay ay ang dulo ng espada na maaaring tumagos sa langit at lupa. Itinuro niya ang palad gamit ang dalawang daliring ito. Ang 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay nakapalibot sa kanya, na bumubuo ng isang sword storm na bumangga sa palm print. Rumble, rumble, rumble. Nanginginig ang langit at lupa nang ang 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay bumangga sa print ng palad. Ang mga sinag ng enerhiya ng espada ay gumuho at ang palad ay tumigil saglit. Sa sandaling ito, ang dalawang daliri ni Wang Lin na natatakpan ng pulang ilaw ay tumusok sa gitna ng palm print. Ang palm print ay bumagsak sa isang dumadagandong na putok, at ang mapangapi na pinagmula ng enerhiya ay nakakalat. Nagbago muli ang ekspresyon ng tao, at gusto na niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Sinira ni Wang Lin ang palm print at humakbang pasulong. Nakaturo ang dalawang daliri niya sa noo ng tao. Nanginginig ang figure at umubo ng dugo. Mabilis siyang umatras at iniwan ang spatial crack. May kumikislap na malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin habang hinahabol niya ang tao palabas ng spatial crack. Nakadikit ang kaliwang kamay niya sa pagitan ng mga kilay niya na parabang may pupugutan siya. Muling nagbago ang ekspresyon ng figure matapos niyang makita ang kaliwang kamay ni Wang Lin, at mabilis siyang sumigaw, "Kasamang cultivator, tumigil ka. Kasamang cultivator, tumigil ka." Ang matandang ito ay walang ingat sa bagay na ito. Huminto siya sa harap ng 3 miyembro ng Demon Sect at naging maputi ang buhok. Pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang mga kamay kay Wang Lin. Lumabas si Wang Lin mula sa bitik, tinitigan ng matanda, at ibinaba ang kaliwang kamay. Ang 3 miyembro ng Demon Sect sa likod ng matanda ay magalang na nagsabi, "Pagbati, Elder." Bahagyang tumanggo ang matanda at pagkatapos ay tumingin kay Wang Lin na may gulat sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ang kapwa cultivator ay napakalakas, at ang matandang ito ay hindi katugma sa iyo, lalo na laban sa iyong dugong espada." Ang kayamanan na iyon, humiling ang matanda at mapait na ngumiti. Ang pagkabigla at sindik na dulot ng kayamanang ito sa kanya ay hindi maipaliwanag. Malamig na tinitigan ni Wang Lin ang matanda. Walang sabi-sabi, binawi niya ang kanyang tingin at bumalik sa siwang. Ang 9 na Beast Dragon na nasa loob ay natakot nang wala sa sarili at hindi nang ahas na tumakas. Tumingin ang matandang lalaki sa likuran ni Wang Lin at sinabing, "Kapwa cultivator, ang matandang ito ang bastos. Naniniwala ako na dumating ang fellow cultivator upang iligtas si Li Qianmei." Si Li Qianmei ay na-scout ng matandang ito upang matanggap sa Demon Sect, at ang matandang ito rin ang nagpapahintulot sa kanya na umalis. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at isang jade ang lumipad patungo kay Wang Lin. Napakalaki ng crack na ito. Kung random kang maghanap, magiging napakahirap hanapin si Li Qianmei. Ang jade na ito ay naglalaman ng isang mapa, at minarkahan ko ang kanyang lokasyon. Sa bilis ng fellow cultivator, baka makahabol ka. Huminto si Wang Lin at sinalo ang jade. Matapos niyang suriin ito ng kanyang banal na sentido, lamambot ang lamig sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya sa matanda at sinabi, "Bumalik ka at pumasok sa saradong paglilinang sa loob ng 3 araw. Huwag gamitin ang iyong layunin sa Dao at ituon ang iyong isip. Sa huling 5 oras ng 3 araw, babagsak ang iyong layunin sa Dao. Magtiis ka, at kung makayanin mo ito, walang masasaktan."
Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, iniwan niya ang gulat na matanda at pumasok sa spatial crack. Dama pa siya sa ulo ng Nine Abyss Dragon at sumakay sa kailaliman ng spatial crack. Tiningnan ng matandang lalaki kung saan nawala si Wang Lin, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Maingat niyang sinuri ang kanyang katawan at pagkatapos ay unti-unting namutla ang kanyang mukha na natakot. Nakita niya na may mahiwagang pagbabago sa kanyang layunin sa Dao. Para bang isang dayuhang puwersa ang sumalakay at naging dahilan upang unti-unting hamina ang kanyang layunin sa Dao. Ito ay Dao spell. Walang dugo ang mukha ng matanda, at pakiramdam niya ay maswerte siya. Kung hindi dahil sa magandang intensyon niya na iregalo ang jade na iyon, hindi sana sinabi sa kanya ng ibang tao ang tungkol dito. Kahit na napansin niya na ang kanyang sariling layunin sa Dao ay nasira, sana ay pumasok na lang siya sa closed-door cultivation para magpagaling. Pagkatapos, sa huling 5 oras sa ikatlong araw, siya ay mahuhuli sa kawalan. Kung hindi siya mamamatay, malubha siyang masasaktan dito. Marahil ang taong ito ay talagang makapagliligtas kay Li Qianmei. Kahit na sa aking pangalawang Heaven's Blight cultivation, hindi ako kumpiyansa na manalo laban sa kanya, at lihim akong nasaktan sa kanya. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay mayroon pa siyang selyo sa kanya. Kung bibitawan niya ang selyo na iyon, naging seryoso ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa spatial crack. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa cultivation planeta. Agad siyang pumasok sa closed-door cultivation. Kabanata 1295 pangunahin tungkol kay Li Qianmei. Si Wang Lin ay nasa spatial crack battlefield lamang ng Demon Sect sa isang maikling sandali. Gayunpaman, sa maikling panahon na ito, nagdala siya ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa libu-libong mga cultivator doon. Ang mga mabangis na hayop ay bumagsak, ang mga itim na bunguay na patay, napunit niya ang siwang, pinaamo ang siyam na Abyss Dragon, at nakipaglaban sa Elder ng Demon Sect. Hindi lang siya natalo at nagpakita ng napakalakas na lakas, naging sanhi din siya ng hindi namamalayang nakatagong pinsala sa Elder. Ang lahat ng ito ay nagpasindik sa libu-libong mga cultivator sa labas ng spatial crack. Ang mga puting damit at puting buhok ay nakaukit sa puso ng mga cultivator na ito. Hinding-hindi sila mabubura. Para sa mga tao sa Cloud Sea, ang spatial crack ay parehong pamilyar at hindi pamilyar. Pamilyar sila sa nagaganap na digmaan ngunit hindi alam kung saan ito humantong at nagtapos. Hindi dahil walang makapangyarihang cultivator ang napunta sa spatial crack, bago lang sila hindi na sila babalik dahil napakalaki nito. Ito ay tulad ng sarili nitong universo, at hindi ito maaaring tuklasin ng iilang tao lamang. Sa 100 tao na pumasok, wala pang 3 tao ang babalik. Ang iba ay mamamatay o mawawala. Gayunpaman, ang Demon Sect ay hindi kailanman sumuko. Patuloy silang nagpapadala ng mga tao paminsan-minsan. Gamit ang high mortality rate method na ito, dahan-dahan silang nakahanap ng daanan sa hindi mabilang na taon. Si Li Qianmei ay naging scout upang muling tuklasin ang spatial crack. Maaaring nabuhay siya at bumalik na may mga bagong tuklas, o mamamatay siya at maging isa sa mga cultivator na nawala. Ang divine sense ni Wang Lin ay umatras mula sa jade sa kanyang kamay at tumingin siya sa madilim na mundo ng walang liwanag. Kahit sa kanyang pagtatanim, halos 1,000 talampakan lang ang nakikita niya. Lahat ng iba pang nakaraan ay isang itim na blur. Ang landas sa jade ay isang daanan patungo sa kailaliman ng spatial crack na nakuha ng Demon Sect sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng hindi mabilang na buhay. Ito rin ang landas na tinahak ni Li Qianmei, ngunit napakalaki ng lugar na ito. Kahit na ang daanan sa loob ng jade ay hindi talaga pumapasok sa kailaliman. Tumayo si Wang Lin sa ibabaw ng Nine Abyss Dragon. Ito ay kumilos ng napakabilis sa kanyang 10,000 talampakang katawan na parang kakaibang kidlat. Ang dahilan kung bakit ito ay kakaiba ay ang Nine Abyss Dragon ay ganap na tahimik habang ito ay lumilipad. Walang dumadagandong na dagandong o sonic boom na dulot ng bilis nito. Habang nakaupo si Wang Lin sa ibabaw ng ulo ng Nine Abyss Dragon, tahimik siyang tumingin sa paligid. Tila kaya niyang ganap na magkasya sa madilim na mundong ito nang walang anumang kakulangan sa ginhawa. Pagkatapos niyang sumulong sa hindi malamang tagal, hindi na ito tahimik, at may mga dagandong na nagmumula sa malayo. Dahil malayo ang mga dagandong, parang may humihinga. Gayunpaman, hindi ito isa, ngunit marami. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay maaaring maging alerto sa lahat ng cultivator ng Cloud Sea na pumasok sa unang pagkakataon. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakaapekto kay Wang Lin. Kalmado siyang nakaupo doon at tahimik na tumingin sa unahan, inaalala ang 10 taon noong siya ay isang estatwa ng bato at wala siyang maramdaman sa labas ng mundo. At saka, ang liwanag ng dugo at init na laging nandoon habang nasa loob siya ng heaven-defying bead sa loob ng 10 taon. Kung walang ilaw ng dugo, ang kaluluwa ni Wang Lin ay nanatili sa loob ng heaven-defying bead hanggang sa siya ay mawala. Naalala niya na sa simula, siya ay napakalamig at unti-unting nawawala. Hanggang sa dumating ang liwanag ng dugo ay uminit siya at ang kanyang katawan ay unti-unting nagsimulang magreporma.
Nabawi niya ang kanyang katinuan at nagising ang kanyang mga alaala. Dahil sa liwanag ng dugo kaya niyang mahanap ang Lord of the Sealed Realm at makapasok sa Dao Realm para maunawaan ang kanyang unang spell ng Dao. Dream Dao. Ito ang spell na naintindihan ko sa Dao Realm. Ito ang aking ikatlong spell pagkatapos ng Sundered Night at Flowing Time. Ito ay isang spell ng Dao. Napabuntong hininga si Wang Lin. Habang naaalala niya ang mga salita ng matandang babae, mas iniisip niya ang tungkol sa liwanag ng dugo sa loob ng Heaven-defying bead. Pakiramdam niya ay mas malaki ang utang niya kay Li Qianmei at hindi niya ito mabayaran. Unti-unting lumipas ang oras habang inaalala ni Wang Lin ang kanyang mga alaala. Ang mundo sa loob ng spatial crack ay tila hindi nagbabago. Laging madilim ang lahat. Ang pagkakaiba lang ay kapag paminsan-minsan ay tumangala si Wang Lin, ang mga anino ng hayop na lumilitaw 1,000 talampakan ang layo ay lalong dumami. Kung ang mundong ito ay lumiwanag, ang tanawin na mabubunyag ay magugulat sa sinumang cultivator. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ang pinagmula ng enerhiya ay natipon sa kanyang kanang kamay. Isang gintong liwanag ang natipon sa kanyang palad at pagkatapos ay bumaril paitaas na parang bulalakaw. Binasag nito ang katahimikan at biglang sumabog sa isang maliwanag na liwanag na nagpapaliwanag sa lahat. Sa sandaling lumitaw ang liwanag, ang nanginginig na mga dagandong ng langit ay nagmula sa nakapalibot na mabangis na mga hayop. Sa liwanag, malinaw na nakikita ni Wang Lin na maraming iba't ibang uri ng mabangis na hayop ang nakapalibot sa kanya at sa Nine Beast Dragon. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Tila napakasensitibo nila sa liwanag. Sa sandaling sumikat ang liwanag sa dilim, lahat sila ay umungol ng marahas at mabilis na umatras. Ang nakabubulag na liwanag ay agad na nilamon ng kadiliman, na naging dahilan upang muling magdilim ang mundo. Ang Nine Beast Dragon ay isa sa mga King Beast sa Spatial Crack, at nagbigay ito ng aura na pagmamay-ari ng isang King Beast. Pinipigilan nito ang paglapit ng mga nakapaligid na hayop. Ito ang dahilan kung bakit nakarating si Wang Lin ng napakalayo. Dapat umatras ang lahat ng mabangis na hayop kapag nakatagpo ang Nine Beast Dragon, ngunit dahil sa pag-iral ni Wang Lin, naging magkasalungat sila. Ito ang dahilan kung bakit napakarami sa kanila ang nagtipon ngunit hindi ng ahas na lumapit. Ang liwanag ay nagbigay daan kay Wang Lin na makita ang nakapalibot na mabangis na mga hayop. Bagamat marami, karamihan sa kanila ay nasa rank 10. Hindi marami ang nasa itaas ng rank 10. Nawala ang liwanag. Kalmadong nakaupo pa rin si Wang Lin sa ulo ng Nine Beast Dragon nang kumalat ang kanyang divine sense. Ang Nine Beast Dragon ay tila pinasigla ng banal na sentido at nagpakawalan ng dagandong. Ang dagandong ay nanginginig sa langit, at ito ay marahas na umalangaw-ngaw sa loob ng madilim na mundong ito. Ang Nine Beast Dragon ay biglang bumilis at umaban. Lahat ng mabangis na hayop ay umatras, nagbukas ng landas. Ang Nine Beast Dragon ay pumasok sa kawan ng hayop at tumusok sa kailaliman ng madilim na mundo. Mahirap subaybayan ang oras sa loob ng spatial crack. Walang araw, tanging walang katapusang kadiliman. Habang lumalalim ang Nine Beast Dragon, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Bagamat 1,000 talampakan pa lang ang nakikita niya sa unahan, nakita niyang may kakaiba. Habang lumalalim siya, nagbago ang kulay ng mundong ito. Ito ay hindi na itim, ngunit lila. Ang Nine Beast Dragon ay nagsimulang gumalaw ng mas mabagal at mas mabagal. May mahinang panginginig mula sa kaluluwa nito, na parabang kinikilabutan ito ng lilang mundo. Kung hindi ang banal na pakiramdam ni Wang Lin na nakapaligid dito, ang Nine Beast Dragon ay nanginginig ng gusto at hindi na maglalakas loob na gumalaw pa. Agad itong umalis at lilipad. Ang mga halimaw na sumusunod sa kanila ay nanginginig lahat at hindi ng ahas na sumunod ng mas malalim. Gayunpaman, ang dami ng mabangis na hayop na nakapaligid sa kanila ay hindi nabawasan, ngunit nadagdagan. Lahat ito ay mga hayop na nabuhay sa lilang mundong ito. Natural na napansin ni Wang Lin ang abnormal na estado ng Nine Beast Dragon. Nagningning ang kanyang mga mata. Kahit na ang tagal ng oras na lumipas ay hindi halata, batay sa kanilang bilis, kinalkula ni Wang Lin kung gaano kalayo ang kanilang nilakbay. Batay sa kanyang pagsusuri, siya ay nasa gilid ng lilang kaharian na naitala sa Jade. Ito ay napakalapit sa dulo ng sipi na minarkahan sa Jade. Nakaupo sa ulo ng Nine Beast Dragon, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata at dinama ang kanyang paligid. Unti-unti niyang naramdaman ang mahinang bakas ng mga spell sa malapit. Parang may gumamit lang ng spell kanina lang. Nakarating na si Wang Lin dito at medyo malayo pa sa dulo ng daanan. Gayunpaman, hindi niya alam kung tinahak niya ang tamang landas, wala siyang nakitang anumang palatandaan tungkol kay Li Qianmei. Matapos makapasok sa spatial crack, mahina niyang naramdaman ang ilang makapangyarihang aura. Mukhang alam nila si Wang Lin ngunit kakaibang hindi siya pinigilan. Sa sandaling ito ang unang pagkakataon na nakahanap siya ng clue tungkol kay Li Qianmei. Kahit na ang mga bakas ng mga spells ay malabo, sila ay totoo. Hindi sila iniwan ng isang hayop, ngunit isang cultivator. Li Qianmei. Ikaw ba?
Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at nagliwanag ang mga ito. Nagsil ang mga kamay niya at idiniin niya iyon sa pagitan ng mga kilay niya. Isang malakas na puwersa ang sumugod sa kanyang noo, at ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nanginginig ng husto. Habang nanginginig ang kanyang pinagmulang kaluluwa, ang mga bakas ng mga spells ay nagbago sa kakaibang paraan. Sa mga mata ni Wang Lin, nagsimulang magbago ang mundo. Nawala ang dilim at napalitan ng mga patayong linya. Flowing time. Reverse. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikinang na parang sulo at biglang tumagos sa kadiliman. Nagsimulang gumalaw ang mga linya na parang may nabuo. Ang kawalan sa harap niya ay napuno ng kapangyarihan ng oras, at sa ilalim ng kakaibang kapangyarihang ito, nagsimulang bumaliktad ang oras. Unti-unting umikot ang kawalan, at lumitaw ang figure ng isang babaeng nakaputi. Sobrang putla ng mukha niya at may mga bahid ng dugo sa damit niya. Hawak niya ang isang mahabang espada sa isang kamay, at pinalibutan siya ng gintong panulat habang siya ay sumugod sa kawalan.